Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Cancer, we have not for you. Ayan, so maybe may mga bagay dito na hindi nangyari. Mga inaasahan ninyo, ina-expect ninyo, hindi nag-come to fruition. Bumuhos ang ulan. So, napakalakas. So, maaaring sana Cancer, marinig nyo pa rin ang malinaw ang mga sasabihin ko dito, no? Yung mga mensahe na kailangan nating malaman ay sana maririnig nyo pa rin ng malinaw, no? May mga expectations siguro kayo ngayon na hindi talaga nangyari, hindi dumating yung mga ganon. But, yung sinasabi sa inyo, that is not for you, no? Kaya wag kayong mag-alala, wag kayong malungkot, because kung yan ay meant for you, kung yan ay dapat talaga na mangyari or para sa inyo ay sana talagang nandyan na siya. Dapat sana ay nangyari na. Dapat sana ay dumating na, hindi ba? But since hindi nangyari, hindi dumating, hindi nag-come to fruition, so definitely malinaw na that is not for you. No, maaring not for you right now, or maaring definitely sa kahit anumang panahon, it's not for you because maybe it's not for your highest good. No, maaring that is not really meant for you because hindi yan makakabuti sa inyo, hindi yan makakatulong sa inyo, no? And there is always something, no? There is always something better na na pinaplano or ginagawa ng paraan ng Divine Universe, no? Kung may mga bagay na hindi nangyari para sa inyo, hindi yan ang para sa inyo, hindi yan ang best para sa iyo. And always expect that ang pinapadala naman sa atin ng Divine Universe, diba? Kung ano ang best para sa atin, kung ano yung mas makakatulong sa atin, kung ano yung mas makakabuti para sa atin, no? Kaya parang sinasabi nito sa inyo na don't dwell on what you don't have anymore. Huwag kayong malungkot, huwag kayong manghinayang. It's because there's something better, no? That God is preparing for you, no? So what else? We have soulmates. Ayan, so beautiful energy. Maaring sa ngayon, no, around this time, Cancer, maaring ma-meet nyo na ang inyong soulmate. And yung soulmate na to, that could develop, no, yung relationship ninyo with this person could develop into a love and romantic relationship, or maaring deep friendship yan, or maybe business partnership or partnership in a project, no? Depende sa inyong sitwasyon, iba-iba naman, but that is not limited to love and romantic relationship, no? Maaring yung taong ito yung soulmate ninyo, at kahit anumang klase ang relationship na mabubuo between you and this person, napakaganda nito kasi parang in sync kayo, no? In sync kayo, parang you are on the same wavelength. Maybe you are going to share with the same goals. You're going to share the same plano. Yung mga ganon ba, no? Yung parang nag-a-agree kayo with each other, and maybe you're going to be very supportive of each other dito, no, Cancer? What else? We have regeneration. There is rebirth, no? Meron ditong pagbabago, meron ditong transition or major transformation sa buhay ninyo. Maaring yung rebirth na to could be a personal transformation. Maaring pagbabago ito ng mga paniniwala ninyo. Maaring pagbabago ito ng mga perception ninyo, no? Yung mga ganon. Or it could be, pagbabago pagdating sa trabaho, pagdating sa priorities, pagdating sa career, no? It could be in any area of life. Definitely, there is a transformation na magaganap dito, no? We have thinker. Maaring yan ang iniisip ninyo. Maaring yung mga changes na yan, ang gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, maaring yun ang iniisip ninyo. It is also possible na maaring iniisip pa rin ninyo is kung ano yung mga bagay na hindi nangyari or hindi dumating, hindi nag-come to fruition sa buhay ninyo. Maaring yun pa rin ang iniisip ninyo, maaring yun pa rin ang pinagpo-focusan ninyo sa ngayon, no? So that is also possible. We have observer. Ayan. So, now is the time for you to observe. Now is not the time to take action, but instead, now is the time para mag-observe pa kayo, pagmasdan nyo pa, pag-aralan nyo pa ang mga bagay-bagay, pag-anuhan nyo pa, pag-isipan nyo pa ang mga bagay na kailangan ninyong gawin, anong mga kailangan ninyong i-prioritize, yung mga ganun ba, no? So, that is the things that you need to focus on sa ngayon, not on taking action, but gathering information,
gathering facts, no, mga bagay na kailangan pa ninyong matutunan, malaman para makapaghanda kayo sa mga bagay na gagawin ninyo in the future. So good luck, Cancer, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Scorpio, we have imagine. Ayan, so use your imagination dito, no? Parang may law of attraction dito na kailangan gawin, ano, ang iba sa inyo. Imagination, gamitin ninyo ang imagination ninyo para sa pag-manifest ninyo ng kung ano man ang mga bagay, ano man ang sitwasyon, pangyayari na gusto ninyong makita sa inyong 3D reality, no? This could also be the time for you, Scorpio, na kumbaga, be clear, no? Siguraduhin ninyo kung ano talaga yung mga gusto ninyo mangyari din sa buhay ninyo. What are yung mga heart's desires ninyo? Ano yung mga goals ninyo? Ano yung mga dreams ninyo, no? Na gusto ninyong maging realidad, no? Or gusto ninyong mangyari sa inyong reality, yung gano'n. So now is also the time for you to figure out kung ano yan, no? So that magkaroon din kayo ng clear guidance din na kung paano ninyo gagawin yan, how are you going to make things happen, how are you going to navigate that endeavor, no? Kumbaga, Scorpio. So, yun ang reminder sa inyo sa ngayon. What else? We have go the distance. Ayan. So, this is long-term goals, no? So, maaaring ito talaga kailangan ninyo pag-isipan ngayon. Ano nga ba ang inyong mga goals? Ano nga ba yung mga long-term goals ninyo? So that matututunan din ninyo ngayon kung paano ninyo sisimulan, paano ninyo gagawin, yung mga ganun ba, no? Kaya this is also beautiful, no? Para nang sa gayon, ma-figure out na ninyo kung saan kayo magsisimula or paano kayo magsisimula, kailan kayo magsisimula. So, now is the time for you to think about it. Kung maging malinaw sa isip ninyo, ano nga ba ang target talaga ninyo, no? In few years time, in 5 years time, in 10 years time, ano ang gusto ninyong makita sa buhay ninyo? Ano ang gusto ninyong maging? Ano ang gusto ninyong ma-experience sa buhay ninyo, 'di ba? Yung mga ganon. So, what else? We have loyal heart. Ayan. So, this is about loyalty. Maaring sa relationship ito, no? Maaring sa love and romantic relationship ninyo yan. Maaring at this time, talagang ipapamalas ninyo, ipaparamdam ninyo, ipapakita ninyo yung inyong loyalty sa inyong person, ang inyong pagmamahal, ang inyong concern sa inyong person, no? Maybe you're going to focus on love and romantic relationships ninyo sa ngayon, no? Scorpio, we have TikTok, and divine timing has come, no? Scorpio, maaring may mga na kayo dito. Siguro may mga intentions kayo na sinet for yourself in the past at maaring ngayon, no? Now is the time that is coming to fruition. Now is the time that maybe makikita nyo na yan sa buhay ninyo na magmamanifest, no? Maaring ganon ang ganap. Or maaring ang iba sa inyo before this reading, siguro mayroon kayong intention na makita na sana magkaroon kayo ng confirmation or go signal or green light, no? Depende sa inyong sitwasyon doon sa mga bagay na gusto na ninyong simulan. Maaring ngayon, ito yung kasagutan na yes, it is, no? Now is the perfect time na para simulan mo na yan, or maybe this is a confirmation for you na yes, you are on the right path. Tama ang iniisip ninyo, yung diskarte ninyo. Kasi this is divine timing, no? Yun ang sinasabi ng energy na ito. So what else? We have time to go. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, maaaring time to go. Sige na, simulan mo na, gawin mo na, yung ganon. Or, for others of you, this is also releasing, no? This could be a go signal for you na it's time for you to go. It's time for you to leave whatever it is, no? Na sitwasyon or tao na hindi naman nakakatulong sa inyo, hindi naman nagsuserve ng iyong best interest, hindi nagsuserve ng iyong highest good, no? It's time to release yourself from that. It's time to liberate yourself from that situation, no? So, maaaring ganito din ang ganap dito for some of you. And
pinapakita sa akin ng guides ko yung number 45. Number 45 becomes number 9 kasi 4 plus 5 is 9 and 9 is ending, no? That is an energy of ending. Kaya maybe may mga bagay talaga kayo dito or sitwasyon na tatalikuran na. No, you're going to put an end to something dito at tatalikuran nyo yan, tatapusin nyo na because alam nyo na there's nothing there for you anymore. No, there's nothing there na makukuha pa kayo or maiaambag pa kayo. Kaya it's time to go. It's time to cut cords, no, between you and whatever that is. Maaring relationship yan, tao yan, trabaho yan, or kung ano pa man, ano, sa buhay ninyo na alam ninyo na hindi na yan ang buhay ninyo. Hindi na kayo nababagay dyan sa sitwasyon na yan. So that's why it's time to go. So good luck, Scorpio. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pinasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Pauna mensahe ni Pisces ay breathe. Ayan, take a breather. Pisces, yan ang panawagan sa inyo sa ngayon. Maaring pagod na kayo, no? Pagod kayo. Maaring hindi pa kayo nakakapagpahinga from the holidays, no? Yung mga kabisihan ng holidays. Maaring bit-bit nyo pa hanggang ngayon ang pagod, ang stress, no? Kaya inibitahan kayo dito to take a breather, no? You need to take a breather. You need to relax. You need to recuperate, to rejuvenate. Kailangan ninyo mag-refill ng inyong cup, no? Nang sa gayon makabawi muna kayo doon sa mga lost energy ninyo, sa stress ng katawan ninyo, yung gano'n, no? Pahinga muna. So, we have blessed. Ayan, napakaganda. Napakaganda. Mayroong mga blessing na parating dito, no? You are already blessed. Marami na kayong natanggap, no? Na mga biyaya from the divine, and it's going to continue to come, no? It's going to continue to arrive, kumbaga, sa inyo dito. So this is telling you, Pisces, that there are amazing things coming your way, no? Napakaganda nito. Ang daming blessings na parating. Ang daming biyaya, ang daming swerte, no? Swerte na parating sa inyo. So we also have time to go. Ayan. So it's time to let go. It's time to release, no? Something, may purging dito na mangyayari sa buhay ninyo. No? We have number 45. Number 45 becomes 9 because 4 plus 5 is 9. So this is ending, no? So you're going to put an end to something dito. Maaring relationship yan, maaring trabaho, karera, no? It could be anything, no? Sa buhay ninyo na maaring tatapusin nyo na because, you know, maybe it's not serving your highest good anymore. It's not serving your soul's purpose anymore, or maybe talagang wala na, there's nothing there for you anymore, no? So maaring yun ang nararamdaman ninyo dito, kaya it's time for you to go. It's time for you to go to a different place, start a new situation, embark on a new experience, yung ganon, no? So we also have to be fair. Ayan. So, may mga decision making siguro dito na gagawin ng iba sa inyo that could be related to this time to go energy. No? Wherein sinisikap ninyo na maging patas lang ang inyong desisyon. Sinisikap ninyo dito. You're going to try talaga na maging maayos ang iyong pagdedesisyon dito. No? Na you're gonna make sure na sakto lang, tama lang, yung fair, sound and fair, kumbaga, ang magiging decision ninyo dito, no? Balance will be back in your life also, Pisces, sa ganitong sitwasyon. Kaya napakaganda rin, kasi yung bang, maayos na din ang lahat, no? Maaring may mga bagay kayo dito na neglect in the past, maaring may mga bagay na na-overlook kayo, but ngayon, you are back, you're putting your balance back sa buhay ninyo, at saka magiging maayos na ang lahat. You'd be able to, put your attention na to those things na kailangan talaga na pagbigyan din ninyo ng oras. We have co-create. Ayan. So, napakaganda nito, no? You're being, advised, or you're being reminded, no? Should I say reminded na you are co-creating your reality.
no? Hindi lang ikaw ang gumagawa ng lahat, hindi lang din ang Panginoon ang gumagawa ng lahat, no? You are co-creating your reality with God, no? At it feels like dito na you are you are creating something dito sa buhay ninyo na maaring ito ay in alignment with your purpose or in alignment with your destiny, no? At sinusuportahan ka dito ng Divine Universe, no? Kung ano ang gusto mo, or anong next na gagawin ninyo, maybe related dito sa time to go, kung saan ka man patungo sa ngayon, ano man ang sisimulan mong bagong sitwasyon sa buhay ninyo, you are co-creating that with God. Kasi sinusuportahan ka, tinutulungan ka, no, na makapagsimula kang muli, no? Makapagsimula ka ng bagong sitwasyon dito sa buhay ninyo. So, good luck, Pisces, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.